Habang abala siya sa pagsuri sa papilis ay nabala naman ni Celestine ang sarili sa pag-check ng kanyang mga gamit. Mabilis ang kilos na nakapagpalit siya ng kasuotan nang hindi napapansin ni Celestine. Abala ito sa ginagawa sa aparador. Wala itong kamalay-malay na alis siya at may iiwan ito agad-agad. Agad nitong hinanap ang 90s na binigay sa kanya ni Mika. Nang makita yon ay naglaro sa isip nito ang isang mainit na eksena nila ni Sebastian. Kailangan na may mangyari sa kanila ngayon. Ano man ang mangyari, wika nito sa kanyang sarili kahit maghubad pa ito sa harap ni Baste. Baste, hindi na nito na ituloy ang naispasa ng sasabihin kay Sebastian nang mapansin nito na tila ay paalis ang asawa. Base sa bagong palit nito na kausuotan, hindi nito namalayan ang pagbibihis ni Baste dahil nawili ito sa pangangarap at pag-ayos ng gamit sa aparador. Teka, Baste, saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya. Celestine, pasensya na, kailangan ko nang umalis ngayong gabi. May importante akong kailangan na puntahan. Walang anuman nasabi nito kay Celestine. Hindi ba pwede bukas na lamang ipagpabukas mo ang alis mo? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Oo sana pero napaaga. Sige na. Celestine, mauna na ako sa iyo. Ha? Hindi makapaniwalang tanong nito kay Baste. Alam na ba ni Papa na alis ka? Sa halip ay tanong nito. Hanggat maaari ay nagpipigil ito na may masabi na hindi maganda. Sa ngayon ay asawa na niya si Baste. Gusto kasi nitong maging maayos na ang lahat sa pagitan nila ni Sebastian. Oo, Celestine, kanina pa niya alam. Pasensya na, kailangan ko na talagang umalis. Hindi makapaniwala si Celestine na basta-basta na lamang talaga siya iwan ni Baste na parang walang pakialam sa kung anuman ang nararamdaman niya. Teka, hinabol nito si Sebastian at marahas na hinawakan ang ang isang braso ng asawa. Ano ba? Sebastian, hindi na ito nakapagtimpi. Wala na itong pakialam kung mag-away pa sila ng asawa. May sasabihin ka pa ba? Huminto siya sa paglakad ngunit hindi niya ito nilingon kahit hawak pa nito ang braso niya. Iiwan mo talaga ako? Celestine, pwede ba? Kinakailangan na niya itong harapin. Umaastang bata pa naman kasi ito tulad ng dati. Makaintindi ka naman sana. Wow! Hindi makapaniwalang wika nito sa kanya. Ako! Turo nito sa sarili. Hindi makaintindi? Ako pang sabihin mong hindi makaintindi? Okay ka lang. Iiwan mo ko rito ngayong unang gabi natin bilang mag-asawa. Tapos yan ang sasabihin mo sa akin na hindi ako makaintindi? Bakit? Ano bang dapat kong sabihin? Celestine, bakit ka ba nagkakaganyan? Tinatanong mo pa. Ano na lang isipin ng lahat sa atin kung iwan mo ako ng ganito? Ngayon din, gabi? Hindi mo ba naisip yun? Gusto mo ba na pag-usapan tayo ng lahat ng tao dito? Wow, Celestine, mahalaga na pala sa iyo ang isipin ng iba ngayon. Oo, talagang mahalaga. Kung para sa iyo hindi, pues sa akin ay mahalaga yun. Humalik-hip-hip ito sa harap niya. Si Celestine, naisuklay niya ang kanyang daliri sa buhok. Pwede ba? Huwag na tayong maglukuhan dito. Celestine, naniningkit ang mga mata na wika niya rito. Alam naman natin ang dalawa na pareho natin na hindi gustong makasal sa isa't isa. Kaya pwede ba? Huwag ka nang magpanggap. Tayo na lang dalawa ang narito sa kwarto. Oh, wika pa niya rito habang nililibot ang paningin sa buong kwarto. Nang matapat sa kama ang kanyang mata, agad inalis niya ang paningin doon. Ganun lang yun ba? Ganun lang ba yun sa'yo? Hindi na nito napigilan ang mangilid ang luha. Wala lang ang lahat sa'yo? Ibig mo sabihin lahat ng mga ginawa mo kanina ay puro pakitang tao lamang ang lahat? Sumbat nito sa kanya. Celestine, please. Gusto na niyang lapitan ito para aluhin pero pinigil niya sarili. Baka tuluyan na siyang hindi makaalis.
Hindi na tayo bata, matatanda na tayo oh. Huwag ka nang magdrama dyan. Hindi nabibenta yan. Naiilang na wika niya rito sa halip upang mapagtakpan niya ang labis niyang pag-alala para rito. Tila pinipiga ang puso niya sa nakikitang pagluha ng dalaga. Ewan niya pero naghahalong nararamdaman niya para sa dalaga. Alam niyang may puwang na ito sa puso niya pero takot siya na mapalapit ng sobra rito. Iniisip mo talagang nadarama ko o hindi? Manhid ka ba? Napahugulhol na ito. Hindi ako manhid din. Kung may manhid sa atin, alam mo kung sino yun. Wika niya rito at hindi na niya kaya pa bawiin yun. Kusang namutawi na lamang sa bibig niya. Pagkuhan ay tumingin siya sa kanyang wristwatch. Ano? Sinusumbatan mo na ba ako sa dati kong ginawa? Galit ka pa rin sa mga ginawa ko sa'yo noon? Celestine, hinahabol ko ang flight ko. Walang emosyon na wika niya rito. Kung wala ka nang sasabihin pa, ay kailangan ko nang umalis. Mahalagang makabalik ako sa Amerika ngayon din. Hindi na niya hinihintay pa ang sumunod nitong sasabihin. Binuksan na niya ang pinto at dire-diretso na lumabas ng mansyon. Gusto sana niyang sabihin dito na hindi naman siya galit dito. Pero sa itsura niya, hindi naman siya nito siguradong papaniwalaan. Hindi ba niya gusto na may makakita sa kanya ay hindi niya maiwasan. Kasalukuyan na nagliligpit ng mga pinagkainan at mga ginamit sa kasal ang ilang trabahador sa bakuran ng mansyon. Nilingon siya halos ng mga ito na makita ang paglabas niya mula sa loob ng mansyon. Malungkot siya sa isipin na siguradong kakalat sa buong asyenda ang kanyang pag-alis. Hindi niya gusto na machismis si Celestine, ngunit kailangan talaga niya na makausap si Mr. Henson. Susubukan na lamang niya na bumawi kay Celestine pagbalik niya. Natanaw niya si Mang Temyo na nasa tabi ng sasakyan at may hawak na tasa. Tara na, Sebastian. Tumayo ito sa kinaupo nang makalapit siya rito. Opo, Mang Timyong, sagot niya rito at pagkuhan ay agad na siyang sumakay sa sasakyan. Nilagok na ni Mang Timyong ang laman ng tasa at iniwan na lamang nito sa upuan ang tasa. Pagkatapos, sumakay na ito sa sasakyan. Agad na may lumapit na trabahador ng hasyenda sa kanila upang pagbuksan sila ng gate. Celestine point of view. Samantala ay naiwan na umiiyak at litong-lito si Celestine sa kwarto nilang mag-asawa habang nakatalungko sa isang sulok ng silid. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakaalis na si Sebastian at iniwan siya nito. Wala itong pakundangan na umalis. Hindi man lamang siya nito inisip na mapapahiya siya sa mga makakaalam ng nangyari. Hindi niya akalain na ganito ang dadanasin niya sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari. Malayong malayo sa mga pinapangarap niyang lahat. Akala niya ay okay na sila. Sa bagay, bakit pa ba siya magtataka? Sa dami ng kasalanan niya kay Sebastian nung bata pa sila, ay tanga na lang talaga siya kung paniniwalain niya ang sarili na okay ng lahat. Maya-maya ay biglang sumagi muli sa isip niyang narinig na usapan ni Dylan at Sebastian malapit sa garden. Nagpresenta siya sa kanyang papa na siya na ang tatawag kay Sebastian nang puntahan siya nito sa kanilang mesa kanina. Hinahanap nito si Sebastian at dahil kargado pa rin ng kaligayahan at pag-asa ang puso niya, sinabi niya na siya na ang hanap kay Sebastian. Bukod pa sa gusto niya ipakita sa kanyang papa na maayos sila ni Basti, na makita niya ang magkaibigan na si Dylan at Basti na nasa malapit sa garden, ay lumapit siya agad sa mga ito. Nang tatawagin na sana niya ang pangalan ni Sebastian ay natigilan siya sa kinatatayuan. Narinig niyang muli ang pangalan ni Mildred. Kinakabahan siya dahil alam niya na ito ang nobya ni Basti sa Amerika. Pinili niyang pakinggan pa muna ang pinag-usapan ng dalawa. Nakaramdam siya ng paninibugo. Dinig na dinig niya at naunawaan ang tinura ni Dylan. Sa pagkakaintindi niya ay hindi pa pala nakipagkala si Sebastian sa nobyang nitong si Mildred. Dahil kung nakipagkalas na ito ay bakit pa kailangan na sabihin ni Dylan kay Sebastian na paano kapag bumalik na si Mildred? Lalo siyang napagulhol. Hindi kaya magkikita ang dalawa sa Amerika? Gusto na niyang magwala sa naisip.
Gusto na niyang takbuhin ang kwarto niya kung saan naroon si Mika para ilabas ang sama ng loob dito. Pero hindi niya kaya. Siguradong may makakakita sa kanya sa labas. Nakakahiya ang nangyari sa kanya. Iniwan siya ng groom niya sa unang gabi nila. Siguradong pagtatawanan siya ng ilang trabahador sa kanilang hasyenda. Celestine point of view. Pinahid niya ang kanyang luha, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos nito. Ano na kaya mangyari sa kanya? Yun lamang ang paulit-ulit na umuukil-kil sa isipan niya hanggang sa hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya. Hindi na rin niya nagawa pa na magpalit ng damit. Kinabukasan ay nagising siya sa sinag ng araw na nanggagaling sa bintana. Hindi niya agad na-realize na nasa bagong kwarto na nga pala siya. Agad siyang bumangon nang makitang suot pa rin pala niya ang damit pangkasal niya. Dali-dali niyang hinubad ang damit pangkasal. Nangalukot na ito dahil hindi niya nahubad kagabi. Matapos na mahubad ang damit pangkasal ay pati na rin ang lahat ng saplot niya sa katawan ay nagtungo na siya sa banyo upang maligo. Kinapan niya ang switch ng ilaw malapit sa pintuan at pinindot. Pagbukas ng ilaw sa banyo ay hindi niya naiwasan na ilibot ang paningin sa kabuuan nito. Mas malaki at mas maganda ito kumpara sa dati niyang banyo. Pang-dalawang tao talaga ito. Pagpasok mo pa lang ay tatambad na ang whole body mirror. Kaya makikita mo ang kabuuan ng iyong refleksyon. Lumapit pa siya nang mas malapit sa malaking salamin. Hinaplos niya ang mukha niya. Mugto ang kanyang mga mata sa sanhi ng matagal niyang pag-iyak kagabi. Paano siyang lalabas niyan sa silid nila ni Sebastian? Siguradong mahalata ng lahat ang pamumugto ng kanyang mga mata. Nailang na lamang siya dahil pati makeup niya ay hindi man lamang niya natanggal. Mistulang disaster ang unang gabi ng kasal niya. Gusto na niyang matawal pero hindi niya magawa. Hindi nangyari ang expectation niya. Nasobrahan yata siya sa pagpapantasya. Pinasyanan niyang pumasok sa shower room. Pinihit niya ang shower at itinapat ang katawan sa tumutulong tubig nito. Habang sinasalo ng katawan niya ang tubig na lumalabas sa shower, ay muling naglandas na naman sa pag-agos ang kanyang mga luha. Kahit pilit niyang pinipigilan ito, naiinis na siya sa kanyang sarili dahil hindi na tumigil ang mata niya sa pagluha. Pinipilit na nga niya ang sariling maging okay, pero hanggang ngayon ay dama pa niya ang sakit na dulot ng pag-iwan sa kanya ni Sebastian. Hindi niya alam kung ang natapakan na pride na lamang niya ang dahilan ng pag-iyak niya o dahil talagang nasasaktan siya. Mabilis na lamang niyang tinapos ang paliligo. Pagkuhan ay kinuha niya ang nakasabit na puting tuwalya sa gilid. Lumabas na siya sa banyo na nakatapos lamang ng tuwalya. Paglabas niya sa banyo ay lumapit na siya sa harap ng tukador at naupo sa harapan yun. Pinagmasdan niya ang mukha at nakita niyang halos hindi pa natanggal ang lahat ng makeup niya sa mukha. Kumuha siya ng cotton ball at pagkuhan ay pinatakan ito ng makeup remover. Ipinahid na niya ito sa buong mukha. Matapos na maalis ang mga natitirang makeup sa mukha niya ay naglagay na siya ng moisturizer sa mukha niya at naglotion na sa buong katawan niya. Gamit ang makeup ay sinubukan niyang itago ang pamumugto sa mga mata niya. Baka kasi mamaya ay biglang puntahan siya ni Mika sa bago nilang silid ni Sebastian at makita ang namumugto niyang mga mata. Mabuti na ang handa ng masatisfied sa kinalabasan ng makeup niya ay pinasya na niyang magbihis. Kumuha siya ng pambahay sa aparador. Hindi na siya nagsuot ng mahabang kasuotan. Pinili niya ang isang maikling short. Hindi na siguro siya sisitahin ng kanyang papa dahil kasal na rin naman siya. Na makapagbihis ay natuunan naman ang pansin niya sa kanilang kama ni Sebastian. Naroon pa rin ang napakaganda sa paningin na rose petals. Kaya nga lamang ay hindi naman din nakatulong sa kanya. Sayang kung pwede nga lang na doon na lamang ang mga rose petals. Kaya nga lamang hindi po pwede. Maigi na tanggalin na lamang niya dahil lalo lamang siyang malulungkot bukod sa inaalala niya ang makakakita kapag pumasok sa loob ng silid. Naghanap siya ng walis at dustpan sa loob ng silid niya. Dalangin niya na sana mayroon silang sariling walis sa loob para hindi na siya lumabas pa. Ayaw na muna niyang magpakita sa mga tao sa labas ng silid niya. Inilibot niya ang paningin sa loob ng silid.
Swerte naman at mayroon nga. Kinuha niya ito at nasa sulok ng kanilang kwarto. Pinagpag niya ang bedsheet na puno ng rose petals at pagkuhan ay inayos muli ito. Matapos na maayos ang bedsheet ay iwinalis na niya ang mga nagkalat na rose petals sa sahig at sinalok sa dustpan at itinapon niya sa trash can na nasa loob ng banyo. Nang masigurado niyang okay na ang lahat, ay kinuha na niya ang kanyang cellphone sa may mesang malapit sa gilid ng higaan at pagkuhan ay naupo siya sa couch na nasa paanan ng kanilang kama. Kailangan niyang humanap ng mapaglilibangan ng hindi lumabas ng silid, kaya naglaro siya ng games. Gusto na lamang sana niyang matulog para makalimutan ang sakit, ngunit alam naman niya na malabong mangyari yun. Napapitlag siya nang may kumatok sa pinto. Tarantang tumayo siya sa pagkakaupo at tinignan niya sa salaming muli kung halata pa rin ang mugto ng mga mata niya. Nakahinga siya ng maluwag. Bagamat halata pa rin ang pamumugto nito ay nabawasan naman. Dalangin na lamang niya na sana'y hindi na lamang mapansin na makakakita sa kanya. Muling kumatok ang kung sino nasa labas ng mainip marahil sa pagbubukas niya rito. Dali-dali na niyang binuksan ang pinto. Si Mika ang nabungaran niya. Good morning, Best. Alanganin itong batis sa kanya. May palagay siyang alam na nito ang nangyari. Good morning din, Best. Ngumiti siya rito na parang nalulungkot na hindi niya pinakita. Pero nahalata pa rin ito ni Mika. Pinilit niyang ipakita rito na okay lamang siya. Pinadala sa akin ni Yaya Miling. Tukoy nito sa hawak na tray na may laman na pagkain. Parang ramdam agad ni Yaya Miling na wala siyang balak na lumabas. Nag-almusal ka na? Niluwagan niya ang pagkabukas ng pintuan at pagkuhan ay nagtungo siyang muli sa couch. Oo, Best, tapos na. Hindi na kita pinuntahan kanina kasi naisip ko na baka natutulog ka pa. Sa nakikita niya sa itsura ni Mika ay tinantya niya. Siya nito kung okay na ba talaga siya? Ganun ba? Best, okay ka lang? Wika nito matapos mailapag sa lamesa ang hawak na tray. Pagkuhan ay tumabi ito sa kanya. Oo naman, Best. Nakangiti na wika niya rito para hindi na ito masyadong mag-alala sa kanya. O wala, kailangan daw talaga umalis ni Sebastian papuntang Amerika kagabi. Kunwari ay walang anuman niyang wika. Pagkuhan ay nagkunwari na abala siya sa paglalaro ng games niya sa cellphone. Mugto ang mga mata mo, umiyak ka kagabi. Nakakasiguro na wika nito sa kanya. Oo naman, umiyak ako pag-amin niya. Sino ba naman ang hindi maiyak, hindi ba, Best? Unang gabi ng kasal namin tapos iniwan niya ako. As in, walang nangyari sa inyo, Best? Curious na tanong nito sa kanya. Umiling lamang siya bilang tugon. Kahit mabilisan lang, wala. Gusto na niyang matawa sa huli nitong sinabi pero hindi siya matawa-tawa. Dati kapag ano na ang tinatakbo ng usapan nila ay natatawa na siya pero ngayon ay hindi niya magawa. Hindi na rin niya mapigilan na muling mangilid ang luhas at kusa na siyang yumakap sa kaibigan. Akala niya ay kaya niya ipakita rito na matatag siya pero hindi pala. Muli naramdaman niya ang sakit. Hindi ko siya maintindihan. Best, akala ko'y okay lamang kami pero hindi pala. Tahan na, Best. Habang hinahaplos nito ang kanyang likod, maging ito'y napaluha rin na makita at maramdaman ang pinagdadaanan ng kaibigan. Baka naman talaga importante lamang ang lakad ni Sebastian kaya siya umalis. Makikita mo pagbalik niya rito ay okay na kayo. Pagbibigay nito ng pag-asa sa kanya. Kailan, Best? Hindi ko nga alam kung kailan ang balik niya. Parang bata na wika nito sa kanya. Wala man lang sinabi sa akin na kahit ano. Kung okay lang ba ako. Baka nga hindi na bumalik dito yun. Nawawala ng pag-asa na dagdag pa niya. Huwag mong sabihin yan, Best. Umalis ito sa pagkakayakap sa kanya. Tiningnan siya sa mata. Siyempre, siguradong babalik siya. Asawa ka niya.